Ang Negros Oriental ay isa sa pinakamalaking producer ng niyog, bigas, mais, gulay, prutas, abaka at tobacco sa buong Pilipinas. Ngunit hindi lang kilala ang Negros Oriental sa mga ito. May isang pangyayari ang tumawag ng atensyon ng marami dahil sa di inaasahang pangyayari. Noong July 23 ay minatagpo ang isang bangkay ng isang babae sa gitna ng gubat sa bayan ng Negros Oriental na wala ng pang-itaas na damit at tanging pang-ibaba na lamang ang suot. May nakataling strap ng bra sa liig at ang mukha nito ay may mga uod na. Dahil nung ito ay matagpuan ay lagpas na sa 24 oras. Ang biktima ay kinilalang si Ana Jean de la Cruz, 17 years old, isa sa 4 na magkakapatid. Ayon sa investigasyon, 2 araw nang patay ang biktima bago natuklasan, kaya nagsisimula ng maagnas ang mukha ng biktima. Asphyxia o pagkakasakal at hypertension o matagal na pagkakalantad sa malamig na temperatura ang nakitang dahilan ng pagkamatay nito. Meron din itong sugat sa liig. Magsi-senior high school na dapat si Ana Jean, ayon sa mga kapatid nito. Pangarap umano nito ang maging isang nurse para matulungan ang pamilya. Wala na silang ama kaya nung nagkakilala ang ama ni Ana Jean at ang isang lalaki na nagngangalang Michelle Diego, ay hinayaan na lang nilang magkakapatid ang kanilang ina na may sakit sa pakikipagrelasyon nito kay Michelle. Hindi rin sila tumutol sa pagpapakasal ng dalawa at itinuring nilang magulang ang suspect. Hanggang sa isang araw ay naospital ang kanilang ina kaya kinailangan na maghanap ng pera. Kaya nung sinabihan ni Michelle na may alam siyang mahihiraman ng pera ay wala silang pagtutol. Kahit nung pinasama ni Michelle si Ana. Kinagabihan bumalik ang suspect na nag-iisa. Sinabi nito na umuwi na si Ana Jean at sumakay umano ito ng bus mag-isa pauwi sa kanilang bahay. Kaya medyo nakampante ang nanay ng biktima. Pero nung umuwi ang kapatid niyang si Jason ay napagkaalaman ang kapatid na wala ito sa kanila. Kaya minabuti nilang tinawagan ang kanilang ina para magtanong kung nasa ospital si Ana Jean. Ngunit sabi nito wala daw. Kaya dahil sa pag-aalala nila ay hinanap ng magkapatid si Ana Jean sa bahay ng isa nilang tiyahin. Ngunit di naman daw nagpunta doon. Kaya minabuti na nilang mag-report sa pulis. Kinabukasan, July 22, 2022, ay natagpuan ng lalaki na kinilalang si Michelle sa batuhan sa tabi ng ilog na walang malay. Natagpuan siya ng 2 binatilyong napadaan sa lugar kaya agarang tumawag ng ambulansya. Ngunit habang binibiyahe ang lalaki ay sinabi nito na siya ay nakapatay ng isang babae. Siya mismo ang nagturo sa lugar kung saan niya pinatay ang biktima na si Ana Jean. Natagpuan ang bangkay ng biktima noong July 23 sa bayan ng Valencia ng Negros Oriental sa gitna ng gubat. Ayon sa doktor, ang biktima ay posibleng hinalay dahil sa kanilang diagnosis na may incomplete superficial laceration noted at 5 and 7 o'clock position at that time of examination. In a complete anal dilatation. Ayon naman sa pulis ay natagpuan nila ang damit ng bangkay sa ulunan ng mismong biktima at may sinyalis ng paglalaban umano din nito dahil sa nakitang mga gasgas ng biktima. Matapos ang paghahalay ay sinakal umano ng suspect ang biktima gamit ang strap ng bra nito. At umalis ang suspect at nagpakita sa ospital at nagpanggap na walang ginawang masama. Nalaman na lamang ng mga kapulisan ang pagpatay dahil sa pag-amin ng suspect sa nagawang krimen nito sa mga tao na nasa loob mismo ng ambulansya. Ayon kay Michelle Diego, di niya sinadyang magawa
sanhi lamang umano ito ng paggamit niya ng droga noong umaga bago niya halayin si Ana Jean. Noong ini-interview naman ng isang reporter ang suspect, sinabi nito na si Ana Jean daw ang nagyaya na makipagtalik at namilit sa kanya na patayin siya. Ngunit hindi naman sumang-ayon ng pulis na may hawak ng kaso. Kaso ayon dito, hindi posible yun dahil sa mga ebidensya na ng laban ng biktima. Napag-alaman din na may reklamo umano sa suspect na paninilip, pagnanakaw at paghihipo. Sinabi din ng kapatid ni Ana Jean na hinipuan din umano ang bunsong kapatid nila. Hinawakan umano ang dibdib nito. Sa kasamaang palad naman, noong August 11 ay pumanaw naman ang ina ng biktima na si Annalyn de la Cruz sa sakit na anemia. Nakakalungkot talaga na may mga taong nagagawang halayan at saktan ng mismong anak-anakan o kaya namang kapamilya nila dahil sa pagiging mahina sa tawag ng laman at paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Wala talagang magandang maidudulot ang masasamang bisyo sa ating buhay. Sila ang kadalasan na nagdadala sa ating lahat sa ikapapahamak natin. Sana po ay kapulutan natin ito ng aral na huwag gumamit ng mga ipinagbabawal na gamot dahil magagawa nitong udyukan tayo na makagawa ng hindi maganda na sa huli ay ating pagsisisihan. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung maaari, pakisubscribe din po ang ating channel para sa susunod pang kwento na katulad nito. Ingat po tayong lahat.